Ipinasabi na muli ng Senado si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. dahil hindi na naman ito sumipot sa pagdinig sa PDEA leaks. Paliwanag ng kanyang kampo, may COVID daw si Ochoa. Nagkainitan naman sa pagdinig ang isa sa mga resource person at si Senator Jinggoy Estrada. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Nagkatensyon sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y PDEA leaks. Order. Sa umano'y leak, idinadawit si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad sa noon siyang drug surveillance noong 2012. Nagkasagutan sina Senador Jinggoy Estrada at dating PDEA agent Jonathan Morales nang ungkatin ni Morales ang dating kasong plunder ng senador. Kinuwestiyon kasi ng senador ang kredibilidad ni Morales na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Dahil dito, natanggal sa serbisyo si Morales at pinatawan pa ng lifetime ban ng Civil Service Commission mula sa paglilingkod sa gobyerno. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! Pinagsabihan naman ni Senator Bato de la Rosa si Morales sa pagsagot sa senador. Pero naniniwala raw si Bato na totoong isiniwalat na dokumento ni Morales. Sa gitna naman ng pagdinig ay may ipinakitang CCTV footage si Morales sa loob ng kanilang bahay noong May 1, 2024. Dito, kasama ni Morales ang kaibigang ex-PDEA agent din na si Romeo Enriquez. Ka-video call naman ni Enriquez noong mga oras na yun ang isang Eric Picoy Santiago mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pinag-uusapan daw dito na may gustong umareglo kay Morales para tumahimik sa PDEA leaks at wag nang dumalo sa hearing. Humarap sa pagdinig ang dalawang sangkot sa insidente. Inamin ni Santiago na kausap nga siya ni Morales sa video. Pero gawa-gawa lang daw niya ang mga sinabi niya sa video para makarating siya sa Senado. May ibang pakay daw si Santiago sa pagdalo sa Senate hearing. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta ang mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Hindi naman napiga si Santiago kung bakit kinailangan niya magsinungaling kina Morales at Enriquez. Pinasumite muna sa Senate Committee ang mga dokumentong dala ni Santiago para mapag-aralan. Naungkat din sa pagdinig ang drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2021. Kinumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig na negatibo si Marcos sa cocaine. Kinuwestiyon kasi ni Morales ang bilis ng resulta. Yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Tanong ni Senador De La Rosa, bakit hindi isinama sa test ang shabu at marijuana? Ayon sa ospital, cocaine test lang ang nirequest ni Marcos at hindi kasama ang iba pang illegal na droga. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation dahil daw tinamaan ng COVID-19. Ipinasabpi na siya ng Senado para makadalo sa huling pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.